there is an impossibility on the part of what you call this, Senator Bato to appear personally, but it does not mean that he is no longer performing his duty. Functioning naman yung opisina niya, nagagawa naman ng mga reports yung opisina niya, no? And meron naman siyang general instructions as to what to be done in the day-to-day operations of the office. So, nandiyan naman, tumatrabaho naman sa... Kung isa ho kayo sa sumusuporta, nagmamahal dito kay Senator Bato katulad ng ating Pangulong Duterte, para ho sa inyo ang video na ito katulad ho kasi ngayon mga kaabdita, mukhang lalabas na ho itong si Senator Bato de la Rosa magsasalita sa taong bayan kung bakit ho siya naglalaylo o nagtatago dahil alam naman ho natin kung ano yung ginawa dito kay Tatay Digong. Ipinagkanuluho sa banyaga. Ganyan na ganyan din ho kasi ang gagawin ho sa kanya oras na lumabas, lumantad ho siya. Saan? Sa, alam nyo na. Kaya mga kabdit, sa mga kapanahunang ito, kahit nawala ho si Senator Bato o hindi nagpapakita, patuloy pa rin ho nagtatrabaho ang kanyang opisina. Kaya mga kabdit, sabay-sabay tayong magkomento, mag-react dito dahil hindi lang si Senator Bato ang ating pag-usapan. Pati nga ho itong si, alam nyo na, kung Kiko Barsaga, ipapatawan na naman ng another na, alam nyo na, ethics complaint, mas mabigat na parusa ho sa kanya. Kaya kabdit, sabay-sabay na ho tayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like and share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho tayo. Pakinggan na una nitong si Manong Ted, kung saan nagtataka, hinahanap-hanap na rin ho si Senator Bato de la Rosa. Kaya update, rekta na ho tayo. Attorney! Boss, naririnig kita, narinig kita. Ayan na, malinaw Hello? na, attorney. Can you hear Yes, me? boss. Okay. Opo. Alam mo, Narinig kita. Alam mo, Oo. baka tayo idemanda ka ako ni attorney for grave inconvenience. Hindi po. Nandito lang ako sa Digo City kasi ngayon na may hearing ako pero lumabas ako. Ay, Opo. salamat. Nagkasalamat ka ni Mobile. Sige, eto ho si Chacha. Go, Cha. Oh, yes po, attorney. Good morning po. Thank you for being on the show. Attorney, diretsong tanong lang po. Nasaan na po ba si Senator Bato ngayon at kailan niyo po siya huling nakausap? Well, gaya ng sagot ko sa mga interviews po, hindi po kami nagkakikita ngayon lately. Especially nung after nung interview nung November ni Ombudsman Remulla po, hindi na kami nagkausap. I communicate only through the family members of Senator Bato de la Rosa. And I think I understand the reason bakit hindi siya tumatawag sa akin. Okay, sino po sa family members niya nakakausap niyo at ano pong napag-usapan niyo? Yung misis niya at sa mga anak niya, and napag-uusapan namin yung mga legal remedies that are available for him. And of course, yung mga possible answers to the media, gusto kasi nila ako lang mag-answer. Wag niyo na po tawagan si Ma'am Nancy kasi medyo private person po si Ma'am Nancy. Oo. Kung hindi po natin masasabi kung nasan si Senator Bato, dahil sabi niyo nga po, hindi niyo naman nakakausap. According po sa wife ni Senator Bato, safe naman po ba ito at nasa Pilipinas pa daw po ba? Yan I could not answer because I am not, I do not have the necessary information to tell you that. So kung mali ang masabi ko, ay hindi na ako si Attorney Torion yan. Oo. But is he safe? Safe naman po siya, attorney, kahit yun lang po. That I cannot also say because I really have no communication with him since November of 2025. Oo. Paano po ba yung advice na ibinibigay nyo dito sa family member si Senator Bato? Kasi nga, ang dahilan, ang assumption po ng karamihan, kaya talagang hindi siya nagpapakita dahil nga dun sa umuugong na balita na posibleng maglabasan ng warrant ang ICC para sa kanya. Pero as of Ayan ho kasi mga kapdita, hindi naman ho sa nagtatago ito si Senator Bato. Pero ang kaso nakita nyo naman ho anong ginawa kay Tatay Digong. Binalahura ho yung 80 years old. Ano pa ho itong si Senator Bato na noon siya ho yung namumuno o humarap dyan noong, alam nyo na mga kapdita, doon sa sinasabi lang crime against humanity kay Tatay Digong. Si Senator Bato, siya rin ho yung mga isa sa mga may magagandang posisyon ng kapanahunan na yun. Makikita naman ho natin mga kapdit na noong sila pa yung nakaluklok sa ganyang posisyon, malinis ho ang ating bansa. Malinis ho ang Pilipinas. Nakita ho natin bumabaho talaga ang krimen. Yung Coca-Cola use ho ng mga tao, mga kapdit, medyo na kahit na hindi naubos talaga, nabawasan naman ho na sobra. Hindi ho katulad ngayon na kahit sa ang barangay ko pumunta, mga kapdit, diretsahan ho tayo. Panigurado may gumagamit. Alam niyo na yung paboritong white powder ni Ngagba. Di ba? Ano hong gusto nyo mga kapdita?
yung wala yung Coca-Cola sa ating bansa o ayan, katulad ng pamumuno ni Ngagba ngayon, talamak na naman ho. Di ba yan ho yung malaking katanungan dyan. Kasi ngayon, pinag-iinitan si Senator Bato na hindi dumadulo dyan sa Senado. Natural. Ikaw ba naman yung matanda nga nilipat nila o paano pa si Senator Bato? Di ba? Yan ho yung, alam nyo na, nakakagigilo. Nakakaawa ho yung mga Pilipino sa pamumuno ngayon ni Ngagba. Ipinagkakanuluho nila sa mga banyaga yung mga Pilipino. Samantalang si Tatay Digong, kung hindi ho nyo nakakalimutan ito o kung nakalimutan nyo man, ipapaalala lang ho natin. Natatanduan nyo ho ba, may isa hong babae dyan kung hindi tayo nagkakamali sa Middle East or sa Saudi Arabia na dapat hahatulan ho ng bitay kung hindi tayo nagkakamali o silya elektrika dahil nga ho na alam nyo na nagurgur niya ho yung kanyang amo dahil sa sinabi nitong babae na ito na OFW, tangkain daw ho siyang, alam nyo na, galawin tapos, alam, yung normal na ginagawa ho ng mga banyaga sa mga Pilipino. Patatahimikin ho siya. Pero ang ginawa nitong ating kababayang babae, nag-self-defense ho siya. Pinagtanggol niya yung sarili niya tapos nagurgur yung amo niya. Ngayon, hinatulan siya dyan sa Middle East or sa Saudi ng, alam niyo na, death penalty mga ka-update. Pero ito si Tatay Digong, iniligtas niya itong OFW. Napauwi niya ng buhay. Napauwi niya ng buhay. Kaya yung mga OFW, saludong-saludo, mahal na mahal yung matandang yan na kahit na binastos, binalahuran ng admin ni Marcos Jr., patuloy pa rin yung suporta at pagmamahalo sa kanya. Diba? Tapos itong admin ni Marcos Jr. ngayon, ano hong ginagawa nila? Tinatapon nila yung mga Pilipino sa mga banyaga. Isinusuko nila kahit wala hong jurisdiction yung ICC sa atin. Kaya mga kapdi, tama ho yung ginagawa ngayon ni Senator Bato na wag na munang magpakita, maglaylo na muna. Diba? Nakita naman ho natin kung paano tayo bastos-bastusin. Si Senator Bato mataas na yung katungkulan yan pero nagagawa pa rin gipitin. Si Tatay Digong, former president na ganyan nila. O tayo mga ordinaryong Pilipino. Nakakaawa ho tayo sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya yung mga bigay-bagay ho nilang ayuda, wag ho kayo nagpapagoyo, nagpapaloko dyan. Dahil bawat bigay kayo sa inyo ng 1,000, 2,000 mga ka-update, sila naman ho kumikita ng milyon-milyon, bilyon-bilyon ho yung kickback ng mga yan. Diba? Hindi nyo ho napapansin, sariling pera nyo rin ho yan mga ka-update. Tax ho natin yan. Diyan din ho napupunta yung mga kurakot ho nila. Bawat bigay ng ayuda, sila ho, milyon-bilyon yung kinikita. Sino ho nakakaawa? Tayo ho mga ordinaryong Pilipino. Imbis na magpatayo ng mga building upang matulungan itong ating mga kababayan, ano hong gagawin nila? Bibigyan ho nila ng ayuda. Diyan ho nila dinadaan yung panlalambing sa mga, katulad ho natin mga ordinaryong Pilipino. Yan ho yung hindi natin napapansin na akala ho natin malaking tulong. Yung totoong tulong, ka-update, isang trabaho, hindi ayuda. Kaya bawat bigay ng ayuda nila, ayun, nakaw na naman ho sila, di ba? Na wala pa rin naman po yung warrant, attorney doon po ba sa huling ugnayan ninyo, ano po ba ang naging advice ninyo? Magparamdam siya, magpakita siya, paano po? Ganito po kasi ang sitwasyon. No? Just like the case of former President Rodrigo Duterte, ang sabi wala daw warrant. Pero nung pagdating dito, meron ng warrant at dinakip na kaagad. No? So the authorities were not so clear in so far as the existence of the warrant. It was only revealed when he already landed in NAIA, in Terminal 3, if my memory serves me right, kasi nandun ako nung panahon na yun So maybe I could just I could just speculate that the reason why si Senator Bato is making himself unavailable as of the moment is because of his reasonable fear na baka bigla na lang kung malaman na yung kanyang location, bigla na lang na i-announce na meron na siyang warrant at dakpin siya kaagad at hindi na naman i-follow yung nakasaad ng ating 1987 Constitution or at least yung under doon sa Rome Statute na idulog siya sa nearest competent judicial authority, that will be too late in the day na kung gagawin yun sa kanya. So that is, I call it an insuperable cause, an absolutory cause, which is recognized under our laws and legal system.
So sa madaling salita, wala po kayong tiwala sa gobyerno dito sa mga sinasabi na wala pa ring arrest warrant dahil baka ang gawin kay Senator Bato ay yun nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ganun po. Ako yun. I don't know with Senator Bato de la Rosa. Oo. Sa akin, Oo. may reasonable fear din ako na baka gawain yun. But it does not mean that I do not trust the Philippine government because the judiciary is part of the Philippine government likewise. So, what you call this, I trust the judiciary, especially the Supreme Court. But insofar as the executive department is concerned, hindi masyado. Kasi nga meron ng experience, no? Actual experience. Opo, sige. So, attorney, may balita, inyo bang nabasa, napakinggan na nagbabalak maghain ng ethics complaint si former Senator Trillanes dito po sa absence ng inyong kliyente in the Senate? Yeah. Narinig po natin yun na may balak daw si Senator Trillanes na Ano ho bang expect natin dyan kay Trililing, mga ka-update? Ano ho bang totoong kagustuhan yan? Hindi naman ho anti-corruption yan si Trililing. Galit lang ho yan sa mga Duterte, kaya pati ho si Senator Bato nadadamay. Di ba? Nadadamay ho si Senator Bato. Kasi nga, galit si Trililing sa hindi magnanakaw. Galit si Trililing sa mga Duterte. Kaya tingnan nyo sila, sama-sama sila nila Risa Honticocac. Di ba? Lahat ho sila dyan sa majority. Kumpul-kumpul po mga bugok, di ba? Sino yung target nila? Yung mga Duterte. Yung mga kasamahan ni Tatay Digong. Yan ho yung mga target na mga yan. Hindi ho mga korap. Hindi ho magnanakaw, kundi korap yung, alam nyo na mga ka-update. Kaya, tingnan mo, pag si Marcos Jr. nagnanakaw, si Martin Romualdez nagnanakaw, meron ho silang sinasabi, wala, tahimik ho sila. Pero pagdating kay Tatay Digong, kay Senator Bato, marami ho silang sinasabi kay BP Sara. Marami ho silang masasabi dyan. Isipin nyo kung si BP Sara pa nadawit dyan sa flood control. Hindi ho natin alam kung paano kumahul yan sila Risa, sila Bam. Panigurado sila Trililing. 100% mga ka-update. Kakahul ng kakahul yung mga yan. mag-file ng kaso sa Ethics Committee ng Senado. Sana ma-remember niya nung 2018 ang threat sa kanya noon, i-revoke yung kanyang amnesty. At naalala mo, nagtago din siya for a while Nagtago siya sa Senado at ang naalala ko noon, nagnanawagan pa nga siya sa taong bayan na tulungan siya na kung baga ayaw niya pahuli, tumago siya doon. What is good for the gander should be good for the goose, no? There is here really an insuperable cause. And what is that? There is an impossibility on the part of Senator Bato to appear personally, but it does not mean that he is no longer performing his duty. Functioning naman yung opisina niya, nagagawa naman ng mga reports yung opisina niya, no? And meron naman siyang general instructions as to what to be done in the day-to-day operations of the office. So, nandiyan naman, tumatrabaho naman siya. Yun nga lang, may insuperable cause nga kasi of this looming threat that if indeed there is a warrant of arrest, that he would outrightly be arrested. At saka hindi pa nga klaro yung rules din natin. Yun ang rason. Siguro, bakit ayaw magpakita ni Senator Bato? Pero hindi ba, attorney din, yung kanin nyo, tumatakbo naman ng kanyang office, pero yung kanyang required sa kanya na physical presence because of the committee chairmanship na hawak niya. Pangalawa po, yung physical presence on plenary para po sa actual po na pagboto sa mga importante mga batas, etc. Paano ho kaya yun? How will you defend that? Yung kanyang, meron siya mga komite na siya ang chairman, so hindi siya ho nakakapag-preside nito, hindi nagagawa yung kanyang tungkulin. Kaya nga sir, ang tawag ko dyan is insuperable cause. It's an absolutory cause. Indeed, there is a legal duty of his physical presence, especially yung pag-preside ng kanyang komite. Pero I think na iintindihan po ng taong bayan kasi what is at stake now is his personal security, life, and liberty. And I believe self-preservation is isa pa, kahit na hindi nga masyado nagpapakita itong si Senator Bato, mga ka-update, importante naman ho yung latest update ni Atty. Torion na kahit papaano wala si Senator Bato, nakakapagbigay siya ng instruction, nagagawa yung trabaho ng kanyang opisina. Importante ho yan. Hindi yung porket absent ka tapos wala nagagawa. Magkaiba naman ho yun. Doon sana magalit yung taong bayan na
wala nga si Senator Bato tapos wala pang ginagawang trabaho yung kanyang opisina, doon pwede tayo magreklamo. Ang kaso nga mga kabdit, para rin sa safety nito si Senator Bato dahil alam naman ho natin kung gaano kawalang hiya yung gobyerno ni Marcos Jr. Okay na ho yung, kahit maglaylo na nga muna siya, pero ang importante, nagagawa ho yung trabaho niya sa kanyang opisina. 'Di ba? Yan ho yung importante. Hindi yung pwedeng kahul ng kahul itong si Trililing. 'Di ba? Kahul sila ng kahul. Gusto lang ho nilang siraan, pabagsakin. Senator Bato. Supreme in all aspects of things, no? So sana Okay. naiintindihan po ng taong bayan na kung iklaro lamang ng ating gobyerno kung ano talaga ang pulisiya dito, no? Hindi siguro ito nangyayari. Ibalik natin kung bakit nagkaganito tayo. Ito lang kasi ang gobyerno na ito ang gumawa sa kasaysayan, sa buong kasaysayan ng Pilipinas na isinurrender yung ating former president, isang taong bayan, isang Pilipino sa isang dayuhan na korte. Hindi pa nangyari yan ever sa ating history. And simply because of that, we should understand Senator Bato. There is reasonable fear on his part na idulog siya doon sa foreign court na meron naman tayong functioning korte, meron tayong prosecution, meron tayong ombudsman, meron tayong korte. O di ba, yan pa lamang ho, meron tayong prosecution, ombudsman, at walang iba, Korte Suprema. Tapos may sarili ho tayong jurisdiction. Ano pa hong hinahanap ng mga hinayupak na to? Ano pa ho? Di ba? Gustong-gusto lang ho talaga nang ipatapon yan si Senator Bato diyan kasama ni Tatay Digong. At panigurado, nakita naman ho natin wala sapat na ebidensya itong ICC. Di ba? Pinatagal ho nila na 10 buwan si Tatay Digong o 11 months diyan sa kanilang kulungan. Sobrang tagal ho tapos walang sapat na ebidensya. Naghahanap po sila ng ebidensya. Di ba? Kaluhukuhon ho yan. Makikita ho natin na itong gobyerno ni Marcos Jr. binabayaran itong ICC. Kaya ngayon, tingnan nyo, pinag-iinitan na naman ito si Senator Bato. Another pera na naman ho ng taong bayan ang kanilang ipinambabayad dyan sa ICC. Di ba? Nakakalungkot ho yan. Tayo sinusuportahan natin itong matatandang ito, si Senator Bato, si Tatay Digong, sinusuportahan, minamahal ng mga Pilipino. Pero ano hong ginawa sa pera ng taong bayan? Ayun, pinambabayad ho dyan sa ICC ng hinayupak na gobyerno. Di ba? Merong sandigan bayan, pwede naman mag-file ng kaso po dito. Bakit Opo. doon pa sa ICC? Ano kaya ang makakapagkukumbinse sa inyong kliyente na magpakita na, attorney? Halimbawa, kasi kung pinagbabasihan ay yung naging statement ni Ombudsman Boying na meron nang nakita niya na yung ICC arrest warrant na iyan. Kung babawiin ba yun? Hindi, wala naman talaga. O kaya, pwede ba, pwedeng magpakumbinsi po sa kanya para lumantad? Ano lang po? Siguro may presidential, speculation lang ito kasi hindi kami nagkausap. Siguro kung may presidential proclamation na sasabihin na we will respect the withdrawal from the ICC and yung sinabi noon ni Presidente Marcos. Kasi siya din ang nagsabi na he will respect the past move of the former president na nag-withdraw na tayo sa Rome Statute. Or at the very least, kung meron mang mga exceptions dyan, na isunod yung ating saligang batas, yung ating konstitusyon. At i-follow yun, siguro it might convince the good senator to show up. Sige po. So, kami hulang naman ay sumubok in the light nga po nitong mga balitang ito na meron na hong paparating na ethics complaint, no, laban sa inyong kliyente. Yes po. Opo. Can we just cross the bridge now? In case ho ba na mangyari yun, paano po ang inyong magiging tugon doon kapag sinampan nyo? Selective justice kasi itong kay Trillanes. I don't know why he has this focused anger or hate against the Dutertes or persons allied with the former president. Kasi if you look at the House of Representatives, for instance, di ba niya natanong kung nag-attend pa ba si former Speaker Romualdez sa mga sesyon sa Congress? Parang wala na ata. Ever since yan. Isa pa ho yan. Si Martin Romualdez, mga ka-update, bakit hindi ho magalaw-galaw ng gobyerno ni Marcos Jr.? Hindi naman ho siya nasibak bilang Nagbabalang ho yan bilang speaker pero hindi ho sinibak yan ng congressman. Nagpapakita ho ba dyan sa mababang kapulungan? Yan ho'y malaking katanungan.
Hindi ho. Pero nasaan ho siya? Hindi ho natin alam mga ka-update. Kasi nga hindi ho nila magalaw-galaw. Basta natatawag yung pangalan ni Martin Luther King dyan sa mga korupsyon, agad ho nakaprotekto. Agad po nakaprotekta yan si Pinky at si School Bukol. Oh, wala ho sila masabi. But etong pagsisenator ba to? Agad naman bumubuelta ito si School Bukol, si One Ball University. Meron agad ho siya nasasabi. Ganyan din ho yan si Pinky Lacson, lagi hong hinahanap si Senator Bato. Bakit si Martin Romualdez pag nababanggit, wala ho, pinoprotektahan ho nila. Di ba? Wala ho silang masabi pag si Martin Romualdez na yung pinag-uusapan, tsaka si Marcos Jr. Kung hindi na siyang speaker, hindi ba siya nagtanong ng ibang mga senador din dyan na palagi namang absent din dyan eh. Meron nga sikat nga na palagi absent. O hindi, bakit di niya pinupuna yun? There is a term called Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kung hindi na natin i-explain yun na yung mabuti, ang isasabihin na lang natin, what is good for the gander should also be good for the goose. No? Kung gusto mong i-insist yung kanyang physical presence, i-insist mo sa lahat. Opo. Hindi lang kay Senator Bato. Parang meron atang undying admiration si former Senator Trillanes kay Senator Bato kasi siya lang ang tinitigan masyado. Opo. Sige po. Well said. Ano po, nauunawaan po namin ang inyong binabanggit po ninyo, no? Na bakit nga siya lang. Yan, okay. Oo. Sige po. So, salamat po na marami, attorney, at muli ho Thank you. kaming istorbo Thank you. sa inyo, ha, kung sakasakali No po. problem. No problem. Kung may panahon lang, sir, we trust you. Magpa-interview kami sa inyo po. Opo, sige. At pakisabi lang po, baka lang, ha, sabihin nyo. Ayun nga mga update, yun ho yung latest update natin kay Senator Bato na kahit papano naglalaylo-laylo at ang importante, yung trabaho ng kanyang opisina, natutupad o nagagampanan ho pa rin. Susunod naman ho natin itong si Kong Kiko Barsaga kung saan mga ka-update, mukhang sisibakin na ho siya dyan sa mababang pulungan na ano ho bang expect natin sa mga hinayupak na yan. Basta magsalita ka sa korupsyon ni Marcos Jr., ni Martin Luther King, automatic, sisibakin o sisiraan ka. Diba? Agad ho nilang nagagawa ng paraan para patahimikin ka. Pero pagdating, mga update pagdating dyan sa mismong mga magnanakaw, tahimik ko sila, sinuhubay na kulong lang, yung diskaya, o nasaan na iba, si Martin Luther King, si Marcos Jr., wala ho, tahimik na tahimik ko sila. Kaya wala ho tayong magagawa kung hindi tanggapin ho itong ipapataw kay kung Kiko Barsaga. Ito mga update, susunod na ho natin ito kasi alam naman ho natin marami din ng sumusuporta na kahit mababang kongresista o hindi ho pala mababa, batang kongresista. Additional reference of Batang kongresista mga kablit, nagkamali ho tayo marami ho nagmamahal, nagsusuporta dahil nga pinagbubulgar niya ho yung mga malalaging magnanakaw. Diyan, saan? Sa kongreso, sa senado, lahat, pati nga presidente, hindi niya na ho pinatawad. Di ba ganyan ho katindi si Kong Kiko Barsaga. Kaya nga din, sabay-sabay ho tayo mag-react, mag-komento patungkol din dito. January 26, 2020, Adrin Cabajes, Parto, Kian Joseph Canaman Peralta, John Andre Malaca Alcala, Ronnie Manalo, Zenaida Zoriano, Arvin Escarial, Antonio C. Palmero, Tiffany Faith Brillante, Jacob Vergara Baluyot, Criselda Fiel, Kathleen Gea de Guzman, and endorsed by Honorable Antonio L. Tino of ACT Teachers Party List, Honorable Sara I. Elago of Gabriela Women's Party List, and Honorable Rene Luis M. Co. of Kabataan Party List. To the Committee on Justice. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to resume the privilege hour. There is a motion to resume privilege hour. There is an objection. There is none. Motion is carried. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the gentleman from 4th District of Negros Oriental, the Honorable Jeffrey Ferrer, to avail of the privilege hour. The gentleman from the 4th District of Negros Occidental, Honorable Representative Jeffrey George Ferrer. Sir, you have the floor. Salamat. Salamat po, Mr. Speaker. Good day, Mr. Speaker and esteemed members of this august chamber. I rise today under the privilege to address the reckless and malicious allegations recently made by Congressman Kiko Barsaga against the National Unity Party, its members. The
the Deputy Speaker Rolando Ronnie Puno and Mr. Enrique Razon. Let me be clear, ang mga paratang na sinasabing may bribery at illegal na transaksyon kaugnay sa speakership election ay walang basihan, walang ebidensya at lubang paniniraramang. These are not merely false statements, they are serious accusations that malign the character and integrity of public servants and potentially undermine public trust in this institution. Congressman Kiko Barsaga has once again chosen to weaponize social media instead of following proper channels. He claims he has evidence, yet refused to present in a Nakita naman ho talaga natin itong mga taong ito, mga update, na aligaga din ho talaga, patawan ng sunod-sunod na reklamo itong si Kong Kiko Barsaga. Isipin nyo, fake news, naglabas na resibo, naglabas lahat ng kung ano-anong ebidensya laban dyan kay Bangag, laban dyan kay Tambaluslos. Diba? Ano ho bang expect natin sa mga taong ngayon? Sa mga hinahawakan sa leeg ni Marcos Jr. at ni Luther Gang? Wala ho, dadaan at dadaan pa rin na. Darating at darating talaga yung mga araw ng mga hinayupak na to, na mga tatanggal sa kanilang pwesto at wala nang boboto. Isipin nyo, magrereklamo kayo laban doon sa taon naglabas ng kanyang freedom of speech, freedom of expression. Mas uunahin pa ho nila yung mga hindi nagnanakaw kaysa naman ho sa mga korap na politiko. Di ba? formal, verified manner consistent with the rules. I remind this chamber that under Republic Act 10175, the Cybercrime Prevention Act of 2012, defamatory statements posted online constitute cyber libel. All essential elements of cyber libel, publication online, identification of person, defamatory imputation of a crime, and malice are clearly present in this case. This is not a mere rhetoric. It constitutes a criminal offense amounting to another instance in cyber libel and clearly provides sufficient basis for initiation of a further investigation by the proper authorities. Furthermore, the making of sweeping and unsubstantiated allegations against an entire bloc with the House of Representatives, coupled with statements that cast defamation on the acts of the institution itself, of which Congressman Barsaga sought membership and spent money to secure election, constitutes conduct of that tends to erode public confidence in the House. Such acts amount to violation of the House rules on the Code of Conduct and Republic Act number 6713, the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and may give rise to the filing of another ethics complaint, considering that Congressman Barsaga has not yet fully served the penalty imposed in a prior disciplinary proceeding. His recent action merit careful consideration of the imposition of more stringent disciplinary measures. Congressman Barsaga has maligned every living member of the NUP, a party co-founded and once led by his late father, and one that he himself proudly joined. In the past month, even the deceased member has not been spared from attack and defamation. It is deeply disturbing that unfounded and irresponsible allegations continue to be made, to the point that neither the living nor the memory of the dead is spared. Such statements, unsupported by facts and marked by this regard for fairness and restraint, fall well below the standards of accountability and integrity demanded of a public official. We are all here to serve the Filipino people. Hindi natin papayagan ang paninirang puri at walang basihan aligasyon
unang-una sa lahat, serve the people daw mga ka-update. Sino yung siniserve niya? Si Bongbong at si Martin Luther King. Kung totoo nagsiserve kayo sa mga Pilipino, sang-ayon kayo dito kay Kongki Kubarsaga kasi hindi naman naninira yan. Naglabas na nga ho ng ebidensya, lahat mga update naglabas pati resibo. Pero ano, siya pa rin ho yung ginigipit, parang si Con Leandro Leviste. Kaya ano hong expect natin sa mga congressman dyan sa mababang pulungan? Wala ho. Kumbaga dekorasyon lang ho talaga sila dyan at taga-protector ng admin ni Marcos Jr. Kaya mga dito, meron ho kayo naging comment or reaction dito sa, alam nyo na, another complaint dito kay Kong Kiko. Komento nyo na ho sa comment section at lalong-lalo na dito kay Atty. Torion kung nasaan man si Senator Boto. Sa comment section na lang ho natin pag-usapan. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.